maganda pa ito mamaya kapag Good morning guys! Today is the day that we're gonna travel to Suzhou, China. So another city siya dito sa China. Hindi ko lang alam if tama ba yung Suzhou or Suzhou. Ewan ko, basta guys, yun. Anyways, I'm waiting for my DD ride guys kasi nung nag-check ako, ang layo pala niya. Galing dito sa may downtown Shanghai, papuntang Shanghai Railway Station. So if mag-DD ako, 40 plus minutes siya. Tapos if magte-train naman ako guys, aabuti ng 1 hour mahigit, which is hindi siya pwede kasi malilate tayo sa alis ng train na nabook ko. So 10:20 yung nabook ko kasi, tapos 30 minutes trip lang naman yun guys via high speed train papuntang Suzhou. Mas mahal pa actually yung ibabayad ko sa DD compared sa magiging train na ticket, kasi nasa 300 plus lang siya, and nabook ko siya guys sa trip.com. So ayun, ilagay ko na lang dito guys kung ano yung time slot na nabook ko sa trip.com. Mas madali kasi doon mag-book ng China train kasi parang yung trip is more on Chinese app siya. Fully hindi tayo maligaw dun sa station kasi dapat maaga talaga dapat ako dun. Late ako nagising. Hindi kinayang gumising ng super aga. Tapos nag-prepare pa and all. So ayun guys, it's raining here in Shanghai actually since kahapon pa. Tapos sa Suzhou, tiningnan ko din yung weather forecast kagabi. Maulan din siya. Pero ngayon, cloudy lang doon, pero may 50% chance of rain pa rin naman. So yun. Okay, so dito na tayo sa DD. Time check 9:04 and it will take at least 54 minutes pala kasi medyo traffic going there sa Shanghai Railway Station. So good luck na lang talaga sa atin. I will check muna yung ticket details ko para at least pagdating ko na sa station mabilis yung paghahanap. Hopefully kasi 10:20 yung departure natin. So yun. Okay guys, pasok tayo dito sa may north departure na. Okay guys, yung check-in 15 to 30 is dito siya. You can check here yung mga departure tsaka train nyo. So 15 to 30 tayo kasi 26B. So dito tayo. Follow natin yung signs guys. Nagmamadali na si Atashi. Grabe guys, ang daming tao. I can see it now. 26B and 27B yung gate natin. So dito lang siya, malapit lang. Car 4 tayo guys. Bound for Suzhou. Car 4. So, G7. Yan tayo guys. We need to find car 4. Okay, car 4 is here. Time check guys, 10:14 AM and we made it sa train natin. Oh my God. Buti na lang guys, pagpasok ko na, doon na yung verification check. Diretso na kayo dun sa may manual check-in or yung manual na pag-check ng verification ID nyo. Ibigay nyo yung passport nyo kasi fast lane yun. So then, once done, proceed kayo sa security check. Pagtapos nun guys, check nyo yung ticket nyo. Hanapin nyo yung ticket gate nyo. Nandun na lang din siya mismo. Konting lakad lang. Pero dapat bilisan nyo if ever. Katulad ko kayo na sobrang nagmadali talaga kasi I only have like less than 20 minutes to board my train. Diba? Akala ko super layo pa talaga. Pero ayun, we made it! Here's the Hongqiao Railway Station. Para siyang Shinkansen. Actually guys, high-speed train to. Ito yung sa loob. I only book yung second class. Tapos dito ako nakaupo sa may 5F, which is window seat. Sila yung namili na to, hindi ako guys. So ayan, may option din for first class. Pero yung price niya nasa 500 plus. May business class din guys. Meron din standing. Pero if nagtitipid kayo, go with na lang. Second class, okay na to. At least makakaupo kayo, diba? 30 minutes lang naman yung ride. So let's go to Suzhou.
a.m. guys, and we're finally here at Suzhou Railway Station. Ayan, let's look for the exit na, which is pababa lang naman. Okay guys, we need to exit. So, dyan tayo ulit magpaparead ng passport natin. Or pwede naman doon, para mas mabilis. Dito ako lumabas sa may exit 2. Papunta doon yung South Square, dito naman yung North Square. Ngayon, dito tayo guys, tapos puntahan natin yung may ride-hailing na area. Actually, meron din silang metro dito guys. So, bahala na lang kayo if magme-metro kayo within Suzhou. Pero ako, based sa research ko kasi, mas okay if mag-DD na lang going to your destinations. Especially if you have like limited time. Kasi kung magme-metro kayo guys, more lakad pa yun, baka matagalan lang kayo. Ayan o, tingnan nyo. Metro din dito. Pero guys, if let's say magme-metro na kayo dito sa Suzhou, kailangan i-change nyo yung location nyo sa Alipay from Shanghai to Suzhou. And same with other let's say kung nasa ibang city kayo ng China, change nyo rin. Kasi iba naman yung nila dito, QR na. Dito ako galing guys, now diretso tayo doon kasi nandun yung mga taxi tsaka ride hailing. Pero mamaya na ako mag-book once nandun na ako. KFC dito Actually, we're able to unlock a new city here in China. Guys, and this is Suzhou. O, diba? This is only 30 minutes away, guys, from Shanghai. So, if ever bet nyo rin mag-day trip, then i-consider nyo yung Suzhou, guys, or Suzhou. So, yun. Let's go. If magta-taxi kayo dito, if e-hailing naman, dito naman siya. Ito ata yung mga famous tourist spots that you can visit here in Suzhou. Diba guys, parang ang easy lang din naman talaga mag-navigate dito sa Shanghai kasi yung mga naman nila, yung mga directions naman nila, may English naman eh. You just have to look for it lang talaga and follow the directions. Parang ito guys, yung pick-up area ng mga e-hailing nila, yung mga online bookings nyo. Ayan, so ako nasa lane 4 ako, so wait ko na lang yung driver, which is 7 minutes away pa. Tayo dito sa lane 4. Galing guys, meron silang ganito. So parang, for example, yung naka-yellow, yan yung may lane 4. Tapos parang parking slot ata yan, or pick-up slot. Tapos dyan yung makikita later, yung plate number nung binook nyo na Didi. Ayan. Wala pa yung sa akin, kaya wala pa dyan. Ayun na yung sa akin, yung DM6345 guys. Ayun, puntahan na natin sa 44 siya. It's here na. Hello. Our first destination is the Pinjiang Road. So, nandun yung mga canals, may boat ride din doon. Tapos, street siya guys. So, maglalakad-lakad tayo. Doon na lang din tayo mag-lunch. If magme-metro kayo from Suzhou Railway Station, it will take parang mga 40 plus minutes siya guys. Medyo mahaba rin kasi yung lakaran papunta doon. And if magdi-DD naman kayo, mga 15 minutes lang siya. So, I chose DD kasi para mas mabilis. Especially na it's already 11 a.m. na guys. So, syempre, di tayo pwedeng magtagal ng sobra dito. And para as much as possible, marami tayong mapuntahan dito sa Suzhou bago tayo bumalik ng Shanghai. Gloomy din ngayon. Sana hindi umulan. This update, we're finally here at the Pinjiang Road. So anyways, dito ako nagpa-drop off sa may tourist center in Pinjiang Road mismo. Ito siya guys. Ayan. Tapos dito parang may Hanfu rental din at ganyan-ganyan Ito na yung sa paligid niya. Ayan siya. Very touristy tong area na to guys. And look here. Wow! Eto na guys! Eto na, pwede tayong mag-boat ride dito. Wow! Guys, dito sa Pinjiang Road, may mga makikita kayo dito mga stone bridges like this one. Yung canals, kung saan pwede kayo mag-boat ride dito. I think yung boat ride dito will last 30 to 45 minutes based sa mga napanood kong vlogs. Tapos ito guys, historic streets to. So pwede kayo maglakad papunta doon. Tapos mag-try ng mga snacks nila dito or drinks. And you can also have lunch here. So I'm planning na mag-lunch muna dito kasi wala pa akong kain guys. So dito muna tayo sa bungad. Or okay, sige, let's just walk around muna then maghanap tayo ng pwedeng kainan din.
We're here at the Grand Canal National Culture Park, guys. So, doon lang ako galing. Tapos, punta lang kayo dito. Meron ditong map na pwede nyong i-check. Ang ganda, guys. Dito pa lang, oh. Yes, we're definitely gonna try the boat ride kasi hindi ko siya na-try sa Zhujiajiao. Pero mamaya na. I need to eat. May nagpa-perform doon. May mga nagbenta dito ng milk teas, desserts na you can try. Let's walk around here, guys. Unahin na pala muna natin to. Yun. Okay. So, marami kayong makikita dito ng mga shops. So, different shops, guys, ng mga souvenirs. Ayan, may mga snacks. Pwede nga try itang hulo. Ito, mga... Ayan, pwede din may mga souvenirs din talaga, mga ganito. Ayan, madaming for food, madami din for milk teas, guys. There's a dog cafe. Wala, ang cute. Nakita natin. Ang dami nila, guys, doon sa taas. Ala, ang taba niya. Ang taba ng corgi na to. Wow. Grabe naman, ang tataba naman ng mga dogs dito. Doon yun sa taas. Ganda nila. Nandito ako sa bridge, guys. Ayan, ito. Doon ako galing kanina. Tapos, hanap muna ako ng makakainan dito. Check out their food. Pumasok ako doon sa restaurant. Yung restaurant na doon is Mom's Restaurant. So, scan lang din yung QR. Tapos, translate na lang sa, pag lumabas na yung QR, yung menu nila. Masarap sana, guys, i-try yung Suzhou style dong po pork. So, 78 siya. So guys, yung orderin ko, yung traditional crispy duck from Old Suzhou, tapos rice. Yan yung tapos mag-pay na tayo. Agree. Okay, lalagay ko na lang yung code ko dito, then that's it na yan. Grabe, ang laki dyan. Sabi ko sa inyo, diba, sobrang laki ng mga serving kapag kakain kayo sa mga restaurants dito sa China. Grabe naman. Tapos ito yung small portion na rice. Ayan, ito 2 yuan to. Ito 78, 68 ata, 78, yeah, 78. Ayan, para matry natin. If ever may tira ako, guys, baka i-take out ko na lang. Pwede pa yung makain later, o diba? Sulit naman pala, guys. Kahit na medyo mahal siya. Tsaka I'm only here for a day, kaya i-try na natin itong duck na to, which is cook siya the old style way ng Suzhou, diba? Actually, madami pa sila. Meron pa yung isa, yung pork. Kaso nga lang, baka matamis. Hindi ako ganun hilig, guys, sa matamis na ulam. Ba't parang mauubos ko siya? Parang masarap siyang papakin. Guys, ito yung bridge, 'di ba? Tapos diyan ako kumain. Ang lapit niya lang dito. Tapos doon lang din ako nag-pictorial. Ayan. Pwede rin kayo dito magpa-picture. For if you're solo traveler, may nagpo-photography dito, guys, nag-o-offer sila. That's the Hushangshi Bridge pala. Yan, ito siya. Lakad-lakad na lang ako dito, guys. Hanap tayo ng cafe. Uy, ang cute naman nito. Pasukin natin to.
Dreamland. The Travels of Blan Bunny. Pasok tayo here. Oh. Ang cute. Nanya. Ang cute ng mga cups. Nga pala, we need to buy ref magnet for Suzhou. Ang maganda. Pwede kayong mag-taste test. Let's try one. Try natin to. Let's try it. Mabango siya. Smells nice. It's good. Yung mga tanghulo, guys. Parang I wanna try. Sarap ng strawberry, oh. Should we get one? They also have breads and they also have a tart. Okay, we got one, guys. This is worth 6 RMB. Umupo lang muna ako dito, guys, sa gilid. Tapos, tikman natin to. Alam nyo ba, guys, na yung tanghulo dito siya nag-originate sa China? Kaya marami kayong makikita, lalo na sa mga old street, lalo na sa mga touristy area, marami kayong makikita na tanghulo, guys. Yung sa harap ko, ayun lang sila. Kasi ang daming shops dito, tapos mahaba pa tong street na to. Marami kayong pwedeng gawin. Or pwede kayong mag-boat ride. Yung mga nagpapa-free taste ng mga, ano nila, milk tea nila. Let's check out this store, guys. Cute. Dami nilang cute items. Rainbow charms. Kapal. Lang cute naman nito. I miss my dogo. Chinzi. By the way, guys, if naghahanap pala kayo ng magandang souvenir na galing dito sa Suzhou, try nyo here sa may Chinzi hand cream. Ayan. Guys, if you don't know what to get, check nyo itong part na to dito. So, you know, birthday flowers for 365 days. So, you can find your exclusive birthday flower with yung ano na yun, hand cream yun na. So, depende yan sa months. Ito siya. So, let's say October ako, diba? 15. Siya. So, na yung akin is itong Chinzi hand cream na Actinia cordifolia. Oh, that's cool. Secured our goods. Ang sarap. Mahaba pa pala to, guys. Meron pa dito isang bridge, oh. Wait natin na dumating dito yung boat. Ayan na siya. Ito naman yung sa kabilang side. Let's buy a coffee here, guys. Ayan, oh, meron silang coconut latte. Gusto ko siyang i-try. Coconut latte? It is iced? Iced, yes. One. Alepe. Sisi. Brisky coffee. Ayan, buti walang masyadong tao. Here's our coffee. Babalik na ako dun, guys, kung saan ako pumasok kanina. Ito pa, may mga cute shops pa dito. Oh, ang ganda naman ito.
mga puso sa taas. Ang tataba nila. 他们好像都有一点儿，就都 Guys, time check. Almost 3 p.m. na. And pabalik na ako doon sa kung saan ako nanggaling kanina. Yung sa start ng sa Pinjang Road. Yung papunta, yung papasok dito. Hindi na pala ako magbo-boat ride. Kasi yung boat ride, 45 minutes siya aabutin. So, masyado na siyang late. Kasi nag-coffee pa ako and nag-shopping pa ako dito. So, nag-enjoy din naman ako, guys. So, it's still up to you if magbo-boat ride kayo dito. Ganon. Kung mas maaga siguro kayo dumating, pwede kayo mag-boat ride, guys. Kung wala na kayong hinahabol. Like, if ito lang yung destination na gusto yung puntahan for this day, yung Pinjang Road, kayang-kaya siya. Ako kasi may dalawang spots pa tayong pupuntahan, kaya hindi na kaya, guys. Baka hindi naman natin mapuntahan yung dalawang yun. If magbo-boat ride pala kayo, dito kayo pumunta. Pagpasok nyo doon, eto, tingnan natin yung price. If ever guys, mabetan yung mag-boat ride, 40 RMB yung bayad per person, tapos 40 minutes yung time nung boat ride. So I guess kung 40 minutes, sulit naman siya, especially if you have the time to do it. Pero since ako wala na, masyado siyang, pwede ko siyang gawin, pero parang masyado kong i-risk yung Humble Administrator's Garden, guys. So, nasa itinerary ko rin yun, so puntahan na natin. From here, magdi-Didi na ako, guys. Waiting na lang ako sa Didi, guys. Bale, yung parang fare niya lang is around 9 CNY. So, pwede na rin. Administrator's Garden tayo muna, guys, kasi hanggang 5 something lang siya. So, at least nakapag-ikot-ikot tayo, di ba? So, ang nice kasi dun, guys, parang 2 to 3 hours, parang kulang pa siya just to explore, kumain, mag-shopping-shopping, di ba? A few moments later. Guys, 3 p.m. na at nakababa na ako dito sa area ng Humble Administrator's Garden. So, ito yung sa paligid niya actually. Madami ditong parang mga ganyan. Rickshaw, na mini rickshaw, parang gano'n. Tapos, yung area niya, guys, super daming mga shops, kainan. Ito na ata. Tatawid muna tayo papunta doon. Oh, dito din pala yung Suzhou Museum. Yan. So, hanapin muna natin yung bilihan ng ticket, guys, para makapasok tayo sa garden area. Pagtapos, daan tayo dito maya, baka makabili tayo ng ref magnet. Yun o, may 10 lang. Guys, wrong. Di ba doon ako galing kanina? Dito lang pala kayo. Nandito yung bilihan ng ticket. Ayan. Unahan lang sa yung ticket service hall. So, dito tayo bibili. Full price niya, 80 yuan per person. Half price naman is 40. Nakabili na ako, guys. I paid 80 yuan for the admission ticket. Hindi ko alam kung bakit, full. I think parang may parts ata na pwede kang explore sa Humble Administrator's Garden. Parang dalawa ata yung scenic area doon. Parang 40 per person yung bayad sa per scenic na area. Pero full na yung binenta sa akin. Tsaka kailangan yung passport nyo. So, check ako, guys, baka meron mabilhan sa online, like sa Klook or Agoda. Lagay ko na lang sa screen para at least hindi na kayo pipila doon and baka discount pa kayo. Let's enter. 刷卡成功，全球成整票。 Okay, we're here. Meron sila ditong audio guide rental, guys, if in case you wanna know the history or any information about Humble Administrator's Garden. We're finally here at the Humble Administrator's Garden. Ayun, ang ganda. Ang nice ng design ng yung sa papasok yung sa entrance, yung bilog. Diba? Oh. Wow. So, yung main route is papunta dito. So, dito na tayo pumunta kagad, guys. Ang lawak ng garden na to, ha. Ganda. These are some of the flowers na makikita nyo dito. So pretty. Blue ones. And may din dito, pink, red. Lakad-lakad tayo, guys. Tapos hanap ako ng photo spot na pwede kong pagpicturean. Actually, pwede kayong mag-rent ng hanfu dito. Tapos pwede kayong pumasok dito for a photoshoot. Pero yun nga lang, magbabayad kayo, guys, ng entrance. Wow, may nakikita na ako, guys, na fan. Look, oh. Ganda ng reflection. Parang gusto ko dito mag-pictorial. Medyo madaming tao din dito, guys, sa loob ng Administrator's Garden.
Ito, ang ganda ng pond here. Look, guys. Diba? Look at that reflection, oh. Ang ganda tingnan. Guys, alam niyo ba na itong Humble Administrator's Garden is actually one of the most famous gardens here in China, and it's actually a UNESCO World Heritage Site. Kasi naman, it's known for its beautiful ponds, traditional pavilions, tsaka perfect talaga siya for stroll and mag-relax-relax. Kasi ano guys, puro greens dito. As in, ang daming puno, ang dami niyong pwede tambayan and all. Kaya, if pupunta kayo ng Suzhou, please don't skip Humble Administrator's Garden. Meron ulit dito guys na isa pang pond. Ganda. Maganda din to, tapos meron siyang background ng parang temple na yun dun sa ano. Nasa center siya. If you have a camera, yung mga professional type na camera or cameras talaga guys, siguro kayang-kaya nyo yung kunan na yun yung pinaka nasa center. Matutuwa kayo dito sa mga reflection, oh. Yan. Ang laki pa, meron pa dun sa area na yun. Dun din. Ayan, madami kayong picture spots actually. Especially if may kasama kayo, hindi mahirap mag-photo-photo. The image I know of my face is clear now. Can it really all be a crazy, crazy dream? Almost 5 p.m. na guys, nag-iikot-ikot na lang ako dito. Actually, papunta na ako sa may exit. Tapos, check natin yung parang mga shops sa labas ng Humble Administrator's Garden. Kasi meron pa akong isang spot na pupuntahan and medyo late na. Kasi guys, 8 p.m. yung balik natin yung biyahe pala natin pabalik ng Shanghai. So, hindi tayo pwede magtagal. Actually, itong Humble Administrator's Garden, until 5:30 p.m. lang din siya open. So, be mindful of that na lang. Exit is here. Pag exit nyo guys, may mga nagbebenta dito ng food and souvenirs doon sa part na yun. Ito yung lagi ko nakikita na mga tanghulo sa Sidrama guys. Sumakay ako dito sa parang para siyang bike na ganito siya. Eto, ayan. Sumakay ako ng ganito guys. Papunta tayo na Shantung Street, which is yun na yung last destination ko. Yung singil niya sa akin is 40 RMB. Since naman daw since bicycle nga, it will require energy papunta daw doon. Let's go, kunin na natin kasi medyo mahirap din mag-move dito sa part na to. And para masinik naman siguro yung experience kasi magdili tayo galing here sa Humble Administrator's Garden. Ayan. In fairness naman guys, okay din naman siya. Kasi parang na rin kayong nagtutour, diba? Oh, comfortable ka pa. Well, nakikita mo yung streets ng Suzhou. Natatawa ako sa cell ko. Akala ko baka mas-scam ako dito. Medyo. Pero ginamit ko yung AMAP. Tama naman. Papunta naman kami ng Shantung Street. So far, tama naman. I think worth it naman pala yung ibabayad nyo ng 40.
Kasi oo nga naman, ang layo niya. Tapos syempre, naka-padjak lang siya, di ba? So, ayun. Kasi kung magdididi kayo, half siya, half yung price. Yung parang babayaran mo mga around 20, ano siya, 20 yuan. Syempre, imagine nyo, yung travel time parang mga 20 minutes, tapos nakaganyan lang siya. So, 40 yuan yung singil niya. So, I think, okay lang. Bye-bye! Sese! Nandito na tayo sa may Shantung Street. Actually, naglalakad ako papunta doon. Yun doon, guys. So, pupunta tayo doon sa kabila. Guys, dito pa lang, oh. Ang ganda. So, we're currently here naman sa may Duseng Chow or Duseng Bridge. Ito. Yung dinaanan natin, guys. Ayan, ang daming tao. So, pwede kayong mag-snack dito, mag-try ng mga local snacks nila, shopping din. Tapos, picture kayo, guys, sa mga lanterns nila. Maganda siya paggabi. Like that, oh. Look, guys. I think mas maganda pa ito mamaya kapag madilim na talaga. Mas kitang-kita siya, yung mga pailaw nila. This already nice, ng ganito, oh. So, may canals din dito, guys. So, pwede kayong mag-boat ride. Marami kayong pwede i-try dito, guys, na local snacks. Oh, it's pretty. Yan sana, guys, gusto ko siya i-try yung milk tea na yan. Kaso grabing haba ng pila. So it means masarap siya kasi pinipilahan siya talaga, guys. Anyway, let's go. Naglalakad na ako pabalik, guys. May option din dito, guys, na mag-boat kayo. Kaso ang laki ng boat nila. Parang mas maganda yung boat kanina doon sa Pinjang Road. May bridge din dito, oh. Pero hindi ko kasi alam kung saan yung daan. Feeling ko nasa kabilang side pa, ang layo pa. Kaya sa gabi, kasi yung mga lanterns naman, yung mga pailaw-ilaw naman yung nila dito. Kaso ang daming tao. Bila ko guys ng gelato. Ito, strawberry, 1 scoop lang. That's 18 RMB. Single scoop. Madami pa naman silang flavors na pwede nyo pagpilian. Ito na yung gelato na binili ko. 1 scoop lang. Crap. Tambay na lang muna ako, guys, dito sa gilid. Ubusin ko na lang to. Tapos, magdididi na ako papunta ng Suzhou Railway Station. Doon na lang tayo, guys, magantay ng trip natin going back to Shanghai kasi hindi tayo pwedeng malate. Okay? Grabe, guys, yung amount ng pila sa mga stores na to. Tsaka dyan din, oh. Maganda sana mag-try ng food kaso, guys, ang haba ng pila, hindi ko na kaya. Nagtitingin na lang ako sa mga stores na wala masyadong pila talaga. .45 p.m. and we're back here sa may Suzhou Railway Station. So, nagdidi na lang ako papunta dito. Yung drop-off na pinin ko is yung north entrance, second floor. Ito. Bali, guys, pagpasok, prepare nyo na yung passport nyo. Kasi, magbe-verification muna dyan, guys. So, iscan nila yung passport mo. Then, after that, security check na. Let's go. We are done with security, guys. With security check. Tapos dito may malaking screen. Dito nyo makikita kung anong schedule yung yung train nyo. Kung saan man kayo papunta. Anong time, anong ticket gate. Sa akin yung GA325, guys. Yung 20:06 yung alis. So 8:06 p.m. Ito yung itsura ng railway station dito sa Suzhou. Grabe, guys, ang laki. Para siyang airport. Grabe, no? Pero actually,
Once na makapasok na kayo dito guys, hindi siya mahirap hanapin ha. For example, ito. Doon ako galing sa entrance na yon. Verification check, tsaka security check. Then, ticket gate ko is 2B guys. Based sa, nabook ko sa trip.com. Ayan. Pero hindi pa naman kasi boarding. So, mamaya pa tayo. 7:04 guys. Umupo na lang muna ako dito. Waiting na lang sa boarding. Maaga pa kasi. 8 something pa yung alis, yung departure nung train. Usually naman, 20 to 15 minutes before yung departure. Saka sila magpapa-boards. Malayo pa siya. Pwede pa kayong tumambay lang dito. Or umupo lang kayo. Dito malapit lang naman sa gate nyo. Guys, if ever naman, let's say mga ganitong oras nandito pa kayo sa Suzhou, tapos dito sa station, pwede na kayong mag-dinner dito guys. Kasi merong McDo, may KFC. Pwede din kayong mag-coffee, ice cream. Doon meron. Ayan. O, diba? Pero ako guys, mamaya na ako magdi-dinner. Baka sa Shanghai na lang. Kasi 30 minutes lang naman yung biyahe. 33 minutes lang naman yung biyahe pabalik ng Shanghai. Tapos guys, syempre, from Shanghai Railway Station, babiyahe pa tayo papuntang downtown Shanghai. So, ang bala ko magko-commute ako kasi masyadong mahal yung Didi kanina. And ang gagawin ko is magte-try na lang tayo pabalik from Shanghai Railway Station going back sa area ng hotel natin. Waiting na lang tayo guys, 7:45 PM na. By the way, pagpapasok kayo dito, need nyo pa rin scan yung passport nyo. So, make sure na naka-prepare na yan. Especially if you're already less than 20 minutes bago umalis yung train nyo at nagmamadali kayo, kailangan naka-prepare na yung passport nyo guys. 7:54 guys! Nakapag-check-in na kami sa gate namin. Ito. Waiting na lang sa train. Pababa na actually. GA 325 tayo. So, dito tayo na platform. Kasi yan yung pabalik ng Shanghai. Go to car 6. We're here. Let's go. 8:45 PM guys, and we're finally here sa Shanghai Hongqiao Railway Station. Anyways, need pa natin guys bumiyahe papunta sa area ng hotel natin. So let's go. Let's find the exit muna. Busy pa rin guys ng station. Marami pa din kasi sumasakay. Guys, if ever pala ayaw yung nakakaamoy ng amoy sigarilyo dito, mag-ano kayo, mag-mask kayo. Kasi minsan parang kahit naglalakad sila sa platform ng station, yung iba nagsisigarettes. So, yun lang naman. Exit ulit guys, we need to scan our passport na naman dyan sa part na yun. Guys, eto nakikita ko na yung metro. Doon ako nag-exit sa way na yun. Tapos ito siya. So, yung lines dito na meron is line 2, 10, and 17. Tapos yung sakyan natin yung line 10. Tapos, diretso na tayo baba sa Tiantong Road. Laki, diba? Enter na tayo here. Oh. Yan sa loob. Line 10 is here. So, dito tayo. Kaya natin tong to meet down. 列车终点站西鲁路。 Guys, time check. Almost 11 PM na. Ang grabe, kababalik ko lang sa hotel. So anyways, bumili na lang ako ng takeout na food guys. Ito galing to ng Family Mart na chicken. Tapos minadaanan ako ng restaurant na bukas pa. Order na lang ako ng fried rice. Tinake-out ko siya. Tapos bumili din ako sa Family Mart nitong Lay's. Ito yung galing pa to guys sa Jinglai. So, ayan, I need to chill. Sobrang pagod ako for today. Ayan, manonood tayo ng C-drama. Later din guys, plan ko kung ano yung magiging atake ko bukas. If ever Shanghai tayo muna or itutuloy ko yung Hangzhou bukas na trip naman. Grabe na pagod ako. Hindi ko rin in-expect na ganun ako mapapagod sa Suzhou. Siguro kasi may itinerary kasi akong hinahabol and more lakad din. Kaya definitely ganun. By the way, pwede pala kayong mag-train nga galing dito. Kasi nag-train ako kanina, diba? Nag-metro lang ako papunta ng Shanghai Railway Station. Mas mura siya guys, definitely. Parang yung binayaran ko lang is 6 pa or 5 yuan, one way na yun. Tapos isang line lang siya. So if ever babalik ako ng Shanghai Railway Station, let's say pupunta na ako ng Hangzhou, malamang magte-trend na lang din ako. At least alam ko na kailangan nating agahan talaga kasi malayo pala yung Shanghai Railway Station dito sa Yuhang Hotel. Hindi ko na-research na ganun pala katagal
ang biyahe papunta ng Shanghai Hongqiao Railway Station. Galing dito sa hotel. That's it for today. I hope na nag-enjoy kayo sa Suzhou vlog natin, sa mga ganap natin doon. I know guys, konti pa yun. Marami pa kayong pwedeng gawin, marami pa kayong pwede explore. And that's it for this vlog. Thank you so much guys for watching. By the way, if you're planning of doing a Suzhou day trip from Shanghai as well, make sure to check the description box of this video for my complete itinerary and expenses. And make sure to like, share, and subscribe to my YouTube channel if you haven't yet. I'll see you guys in the next one. Bye! Linings on your cheeks. 'Cause baby, in your absence, life is boring. So I'll never leave.